alam niyo po bang parte na kayo ng aklat ng buhay ko bilang artista? Hindi na po kayo mabubura doon. Sa ilang ikot na po namin sa buong Pilipinas, ganyan po ang akin naririnig. Tinangkilik din nila ang aking mga pelikula. Hindi na kayo mabubura doon. Naging inspirasyon ko kayo. Ginawa niyo akong superstar. Ginawa niyo akong box office king. Pinagbuti ko ang aking craft bilang artista dahil inspirasyon ko kayo. Nanalo ko 27 beses best actor para sa inyo. Ngayon po may bubuksan na naman ako aklat ng buhay ko, pero hindi na po sa pelikula. Aklat ng buhay ko sa politika. Sinabi niyo po sa akin, tinangkilik niyo mga pelikula ko noon. Sinuportahan niyo ko talaga sa aking karir. Ngayon po, umaabot ako muli sa inyo. Pero hindi bilang artista. Bilang kandidatong senador ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo po sa akin mga pelikula, tulong dito, tulong doon sa lahat ng pinakamahihirap na mahirap. Wala akong tigil yan. Nung makilala ko po ang taong ito, ang ating senador, na naging best friend ko po. Isipin nyo, 2003 kami nagkakilala at naging magkaibigan. 2024 na po, kami pa rin po ang magkasama. Dahil ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Hindi mo pwedeng maiwanan ang nakagisnan mo na nagmamalasakit na tunay at nagbibigay ng serbisyo sa kapwa nating Pilipino. Yan si Senador Bongo. Kung ako po'y inidolo nyo bilang artista noon, ang idolo ko po sa totoong buhay, totoo po ito galing sa buhay ko, si Senador Bongo. Ilang dekada na po ang dumaan na administrasyon dito sa ating bansa. Ilang taon, ilang dekada pong natatakot ang pinakamahihirap na mahirap magkasakit. Natatakot magpa-check up dahil walang pera. Nung dumating po sa Senado si Senator Bongo, na bago po ang lahat. Bakit? Siya po ang kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mga mahirap. Siya po ang kauna-unahang senador na nag-isip ng malasakit center para sa pinakamahihirap na mahirap. Dahil para wag na pong matakot magpa-check up at magpagamot ang ating mga kababayan mahihirap. Palakpakan nyo ang nag-iisang Senator Bongo. Hindi po huminto dyan ang ating butihing senador. Ayaw niyang tumigil dahil congested na po ang mga ospital natin. Nag-isip siya ng super health centers. Ang malasakit centers po natin dito sa buong Pilipinas ay 166 na. Ngayon po itong super health centers, buong Pilipinas magkakaroon po tayo ng 700 mahigit. Hindi pa rin huminto dyan ang ating senador. Itinuloy pa rin po niya, meron tayong regional specialty center. Yan si Senador Bongo. Ang senador na nakikita nyo, may eleksyon o wala. Kahit sang sulok po tayo ng Pilipinas, kahit sa kaduluduluhan pa ng Pilipinas, bagyuhin tayo, bain tayo, lindolin tayo, masunugan tayo, hindi nyo na kailangan kabahan pa. Dahil si Senator Bongo tatawag sa inyong congressman, sa inyong mayor upang alamin ano po ba ang pwede kong mabigay na serbisyo sa inyong lugar. Yan si Senator Bongo. Naabot, may eleksyon o wala. Nakikita, may eleksyon o wala.
Nakakamayan, may eleksyon o wala. Nayayakap, may eleksyon o wala. Nararamdaman, may eleksyon o wala. Ganyan dapat ang senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya po ako sinasabi ko sa inyo, idolo ko siya. Nabuksan po ang puso ko. Kasi po, bakit ko alam lahat ng ginagawa niya? Mula unang araw po ng kampanya noong 2018, 2019, naging senador siya. Sinamahan ko na po siya, hindi ko siya iniwanan. Alam ko po lahat ng kanyang ginagawa, kaya sinabihan niya ako, partner, kung papasok ka dito sa politika, isa lang ang pakatandaan mo. Unahin mo ang mga mahihirap, hindi ka magkakamali. Sa patutunguhan mo. Si Senator Bongo po, inuuna ang kalusugan ng ating mga kababayang Pilipino. Yan ang una sa puso't isipan niya. Ako po, ngayon, pumapasok sa politika. Gusto ko pong pangalagaan ang peace and order na gumigewang-gewang po ngayon. Kung nandito lamang po at nanatili ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, hindi po mangyayari itong gumigewang-gewang na ito. Sinisiguro ko po sa inyo ang korupsyon, kriminalidad at droga nanginginig pa hanggang ngayon. Hindi ko po sinasabing ginagaya ko ang former President natin, hindi po. Alam ko po sa puso ko, ito ang kaya ko para sa kapwa ko Pilipino. Pangalagaan ang peace and order. Alam nyo, hanggat merong korupsyon, hindi mawawala ang kriminalidad at droga. Pero kung may lalaban dyan sa mga yan, sinisiguro ko po sa inyo, hindi gegewang ang peace and order natin. Gusto ko pong manumbalik ang inyong tiwala. Tiwalang makakauwi ang inyong mga anak na walang pagdadaan ng delikadong lugar. Walang pagdadaanan makikidnap sila. Hindi pagdadaanan na magagahasa sila. Hindi madadaanan na mapapatay sila. Ayoko na pong mangyari uli yan. Nung kay former President Duterte po, takot lahat ang mga tao dyan. Kaya alam natin makakauwi ang ating mga anak sa ating mga tahanan. Sa edukasyon po, gusto ko rin makatulong. Sabi po nila, ang pag-asa ng ating bayan ay ang ating mga kabataan. Totoo po yan. Paano na po yung mga nag-aaral sa public schools? Kulang ang class building, kulang ang classrooms. Sa isang classroom, 80, 90 ang mga estudyante. Nakaupo, nakatayo, nakaupo sa sahig, nakatayo. Paano matututo ang kabataan? Marami po tayong teachers, pero kulang po tayo sa mga eskwelahan. Buti na nga lang po, kalusugan ang pinangangalagaan ng ating Senador Bongo. Sinisiguro muna niya na hindi kayo matatakot magpagamot dahil nandyan na, binigyan na kayo ng malasakit centers, binigyan na kayo ng super health centers. Mahirap pong makakita ng isang Senador Bongo. Iniidolo ko po siya, gusto kong sundan ang kanyang yapak. Pero ang sa akin, sa aspeto ng peace and order, sa aspeto ng edukasyon ng kabataan, susuportahan niyo po ba ako? Susuportahan niyo po ba ako? Saan ko po ba kayo? Mahal niyo ba ang kaibigan ko si Senator Bongo? Teka muna, paano naman ako? Pwede bang mahalin niyo rin ako maski na konti? Toda! Malaki!
Maraming salamat. Ito ang pagkatandaan ninyo. Lagi niyong unahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo magkakamali sa ating patutunguhan at magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista lang. Ako yung artista na magiging epektibo, maglingkod at magserbisyo sa mga Pilipino. Ako si Philip Salvador, artista, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Number 57 po, si magiging Senator Ipe Salvador.